sa great controversy sa evil and the good. Siling pa sa isa ka theologian, the evil one striving that the created being will be equal to the Creator. Satan was a created being, and he desired to be equal with his Creator. But in the great controversy of the evil and the good, imo makita iya, ang anak sa buhi nga Dios gitawag na glorious condensation of the Son of the living God, nga diin nagsuklob sa gitawag niya tawhanon nga lawas. Amo na gitawag kenosis. He stripped himself of no reputation. Tanan nga kadungganan. He existed in the form of God. Dayon, ginalaw niya nga huklasan siya sa tanan nga kadungganan. Kag ini nga manifestation nagasugod dira sa manger. Muna nga kung mamalandong lang tao, hindi gid siya magpabugal. Kung mamalandong lang tao, hindi kita magpatikal. Nga, ang naghatag, the reason of creation. Ang amay namuhat nimo. In the theological nga pagtuon, namuhat ang amay, hindi para sa aton. Namuhat ang amay para sa iya anak. Palakpakan na ito na Ginoo. Christ was the reason of creation. Galing kay nakaabil ta, naka-enjoy ta sa sining nga gitog beautiful creation tungod kay na-attach ta kay Christ. Palakpakan na ito na Ginoo. Dahil kung imo tan-awon diri, jutay lang, aton basahon. There was a shocking place of birth. Jesus was not born in the comfortable surroundings. Why siya natao sa comfortable nga surroundings? Shockingly, he was born in the stable and laid in a manger or feeding trough. So, pasungan mo. Peter's birth is covered in one simple verse, yet much can gleam from it. Dayon, padayon na naton pagbasa. Yutay. Jesus was not born in his mili. Natawablan nyo na, just think over and over again. Kung ikaw may kamalig sa baka, may kamalig ka sa kanding, may kamalig ka sa karabaw, o kulungan sa baboy, pinakagago katama ang isa katao nga ibutang niya sa iya ug saran. Agod nga paglantaw sa mga tao, amo ang unang attraction, hindi. Diri gina sa likod, tungod kay ina nga gitawag kamalig nga gibutangan sa sapat, makahuluya na. Hindi na pang display. Ara-ara baho na. Smili. He was neglected and torn away by men from whom the very beginning. Sa pagsugod sa Ginoo diriya, why ni siya naluyagi mo? Why ni siya naluyagi? Kasi imagine, diri na tao sa pinakahigko kag pinakamakahuluya nga parte nga kamalig. Muna nga
Si Isaias sa nagkomentaryo sini siling pa niya gipahambal sa Ginoo sa Isaias kapitulo sa chapter 1 balan. May pa ang mga sapat. May pa ang gitawag nga mga baka nakakuan pa, nakadipara pa, nagrespeto pa sa nagapakaon. Pero ang akong mga katawan ng Israel wala ginagtalupangod. Kaya mula na. Kagdayon, kung mo tanawon diri, tatawa, there was no room. Wala sing lugar. And Mary was about to deliver. If someone had cared, room could have been made for her. Just imagine bala. Nantawan ninyo si Joy Joy, oh. Palangga niya na iya bata. Pila ka adlaw Joy sa ospital. Na gibutang sa maayo nga lugar. Pero tanawa blang Ginoo, way lugar nga dito siya magpakatao. Kaya padayonon bala naton. Joseph was born in poverty. If Joseph had possessed the money, he could have brought a room. Imagine na. Jesus was born in obscurity and loneliness. Wow. Sabi mo lang, ang Christmas kung maintindihan ta, hindi biyata magsinadya mo. Kung ang Christmas maintindihan mo, maghinulsol ka. Una nga Christmas ya. Why nag-celebrate mo? Dayon imo makita the birth took place away from people. Maglantaw ko dira, may pa nang gibutang pa na nga daw kuan bala. Daw balay-balay nga ara ang karniro kag mga straw nga gidecorate dira sa plaza. Damo pagkatanaw. Pero sa original why na? Note that Mary himself wrapped the child in clothes and laid him in a manger. Dito sa isa ka translasyon, mga ritaso bala. Kung manahi kaya, mga ritaso ang gihapin. Muna di ka matingala nga karong nga panahon, ritaso lagi ang gihatag sa Ginoo. Everybody say amen. Lip over. Ang sobra lang gid. Kung maghambal kaya, imo makita iya sa original ya, ritaso lang ang ihatag para sa Ginoo. Dayon, kung imo tanawon bala dere, let us continue. Jesus was born in humiliation. Natawo siya nga sa pagpaubos gid. Amo gani na nga kitaya nga mga Kristiyano, wa kita rason magpabugal-bugal, magtinikal-tikal, magpahambog. Kay mismo ang gitawag ya tag-iya sa aton ginuyatan ha. Natawo sa makahuluya nga kahimtang. Everybody say sa naintindihan ko din, Christmas gali, di ka bagay magkadlaw. Ang Christmas ya, kung may kalipay magigaling sa sulod sa imo tagipusoon, dumdumon gini mo, nga nangin, subong ka karon, to kay may Ginoo nga nagbayad sa presyo, agod nga maluwas ka, lakpakan na to na Ginoo. E kung malipata sini, tagdayon imo makita ko nimo tanawon, he did not enter the world in the hospital. May pagkadining COVID nga mga pasyente nakasulod pa hospital. Just imagine. In a comfortable home. Hindi komportable. Just imagine sa pagkatao. Ginasiging-siging na kagdayon imo makita kun imo lantaon nimo ang gitawag journey
halin sa paglayas dira sa Bethlehem pakadto sa Egypt perti ka budlay nga journey. Amo gani na mga Coptic nga mga churches gibutangan gina sing mga simbahan as a reminder nga ang giagyan sa kitog Holy Family hindi lahog-lahog nga mga kabukiran pakadto sa Egypt agod magkaiskapar sa mapintas nga kamatayon sa kamot ni Herodes. Muna nga kwaon nimo ang word nga adversity, kwaon nimo ang word nga pag-anto sa Christianity, ang Christianity malaya ni. Because nataho ni sa pag-antos. Way ni nataho sa komportable nga kahimtangan. In the home of a friend or relative. Way nagdawat nga mga abyan ka mga relatives. Kita karon kon magkadto ta sa isa ka lugar, ginahangop ta sa aton mga relatives, mga friend. Pero ini wala. Sirado nga way lugar sa dalayunan sa Cebuano pa. Dayon imo makita kun imo lang taon under the doctor's care. Waay gitawag iya nga paltira, way midwife. Natawo si Ginisos nga way midwife eh. Just imagine. Matawo ang isa ka bata nga way paltira. Under the stars of heaven or even out in the open, but in smelly stable, the lowest imaginable place for a birth. Sinudi sa aton nga magbayaw si kamot nga natawo sa pasungan. May natao sa salakyan, pero ay natao sa pasungan. Amo ng first Christmas eh. Dayon, kung imo tanawon, dayon na ton, before we partake, aton na ni gitawag yung akwan. Daw gitawag reminder lang eh. Jesus was born into the corruptible world full of sin. Nga nasubong sini nga way lugar. To kinatao siya sa kalibutan nga madulunton, full of sin, unselfish, greed, and unkindness. Natawo siya. Nga way lugar sa iya tungkol kay ang mga tao dira sa gitawag ya full of selfishness, greed, unkindness, full of sin. Muna siling pa sa siling at yun, the world represented in the innkeeper. Adtong nagsiling nga way na sing lugar, way na sing room, way na sing kwarto, way na sing duog para sa inyo. Nagrepresento sa kinaiya sa mga tao sa sining nga kalibutan. Ano kinaiya sa sining nga mga tao sa sining kalibutan? Selfish. Hakog. Ano nang urod nga hakog? Gusto, jutay nga kabudlay, dakong bugay. Everybody say amen. Mga budlay, jutay, pero dako ang suhol. Hindi bala, balhin-balhin ta, ulubrahan tungod kay. Imo makita gusto ta nga ang gamay na ton nga sildo magdako. Because we have a possessive nature. Manas no satisfaction. Amo na nga gaklik ang extreme prosperity nga mga evangelists. Tungod gisakyat ang selfish nga attitude sa sining nga kalibutan. Naputos, was so rough up in its affair that could not help a woman bearing a child. Naputos. Just imagine, ang pinsar tungod kay imo makita ang pinsar, imo makita ang kwarta, ang pinsar, ang ito pag-angkon sa mga butang. Nga din imo makita, waay na sing kaluoy sa babay nga diin, manugbata. Dumdum ko sa ako nabasa
nga din may isa ka tawo nga na-aksidente sa busy nga street. Napatay na lang to kay ang mga nag-agi gilakangan lang. Wa gid isa nga tawag ambulansya. Nga sako sa ila ubra, sako sa ila hilikuton. Hindi gusto nga malangay. Kung kaisa mo na itong kabuhi Way ta lugar sa prayer meeting, way ta lugar sa Bible study, way ta lugar sa pagsimba. One of the primary reason nga kung pamangkuton mo, sako, sako, sako. Kung sa Tagalog pa, palaging nagmabadali. Pirmi gadali. Amo ni nga mga tao. Daw wala na karon, sako ta. Pasalamat ka. Lakpakan na ito na Ginoo. Nagsako ka, hindi pariya sa inkefer. Nagsako ka. Nagsako ka sa pagsimba. Nagsako ka sa pagtambong sa mga Thanksgiving. Nagsako ka sa Christmas party. Nagsako ka para sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Pero may nagsako man. Ikumparar ba lang imo kabugi kaysa sa world? Sako sila. Nagluto man sila. Nagluto man ta. Pero, ano ang primary motivational force being a Christian? Lain ang ila motibo kaysa aton. Ang ila self-satisfaction. Lagaw-lagaw. Pero kita lain, nagsako ta para sa isa nga na tao dito sa pasungan, pagpagan na ito na Ginoo. Yes. Kagdayon ko ni mo tanawon diri. Gusto na ko nga, amubitan na nga, ang aton lalambuton sa sining Christmas, we will enjoy the spirit of Christmas. Palagpakan na ito na Ginoo. Way ta puasa gahapon. To kay gusto ta nga ang aton makaupo naton aton pamilya. Dayon, kung imo padayonon dire, diyo tayo lang. No one would make room for Mary in the end. Why? Hallelujah. Kadumdum ko sa isa ka kaagi kuno ko nagsala kay George Washington sa kapresidente sa Amerika. Nagsulod sa hotel nga nagbayo sing hindi malahalon nga bayo. Isa ka 5-star hotel sa iya panahon. Way sa pasudlay. Singganan siya sa manugbantay nga ini nga hotel para linis mga first class. Dayon, naglakat si George Washington kung ikaw nagkasala. Dayon nahibalan nga si George Washington gali amutong nanukto ka gusto magdayon, ginapas sa tag-iya sa hotel. Nga may lugar ka na, Mr. President? May lugar ka na. Abi mo lang ano sila yung George Washington? Kung way lugar, sini nga hotel, ang ordinary nga Amerikano, way pud lugar ang presidente sa Amerika. Nga, no one would make room for Mary in the end. Money. Repeat after me. Money and personal comfort were more important to all who had become aware of this situation. Money. Muna nga. Waita, amutay para sa bisita, tungod kay sa sini nga Christmas. Hindi ta mangin, gihimo naton nga, hindi bardinsam ang aton pagsilibra. Kusang loob.
malipayon nga pagtatap sa bisita, nagahalin sa tagipusoon. Palakpakan na ito na Ginoo. Hambal ko sa damo mga pastor gahapon ko kamo nga mga baptist mga nagkalailain nga grupo nga nagtambong. Tiling ko saya, we are so familiar with the method sa Christianity nga the pastor will directly challenge, will directly solicit the congregation for the needs of the church. And that is the orthodox, the lifestyle na naton. Ato na ni lifestyle. Pero ako nagapate. Nga there is a disadvantage, may disadvantage sa sini nga method. Nga bagay ripiron. Nga si pastor, you will not directly solicit the congregation for the needs. Just solicit God. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Riktaha sa Diyos. Kaya kamo rin nga mga pastor na kasinati na sa kitawag misery sa inyo nga gidirikta ninyo ang mga membro kagdayon kung makahatag na mangita na sa iya gihatag kag then magdimana sa imo sa gusto niya ipahimo sa imo. Amo na magsala ka na. Kung di ka kamit sa iya gusto, sunggod na na. Pero kung matultulan ninyo ang the highest financial secret sa Christianity nga din, rikta ka sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Palapit ka sa Diyos. Pakiluoy ka sa Diyos sa imo pagkinanglan. Kagdan ang Diyos imo makita, makighambal mo impress sa pagkinanglan sa tao. Ina nga tao, hindi kina manumboy sa imo. Nga nakahibalo siya. Nga ang nagsugo siya, hindi ikaw, kundi ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Amo na nga kinagubot ang inyong simbahan. Kakinagubot. Kay kung may mga tao dra nga protagonist, nga imo makita, nakaamot sindako kag dayon lain-lain sing ipabuhat sa imo magsala ka. Himuon ka, bisan himuon ka nga ulipon. Himuon ka. Nga kung mahimo pa, di pa ulihi tanan, liwatan ninyo. Na Christianity is not more on money. Christianity is the relationship of the Lord Jesus Christ. Kag kung ang isa ka tawo may relasyon kay Kristo Jesus, tuod nga relasyon, hindi na nimo siya solisitan. Makahibalo na siya sa pagkinahanglan sa hilikoton sa Diyos. Everybody say amen. No, makita nga. Money and personal comfort. Okay sa nga hindi kaalagad ng tao because hindi siya gusto magawa siya comfort zone. Damo siya balibad. Di ba kung maglakad siya sa kalugar, safety bala ta dito? Way bala delikado dito? Nga imo makita may mga tao nga di katambong sa prayer meeting. May mga tao nga di katambong sa gitawag nga kwan. Hindi katambong sa 24/7. Hindi katambong sa puasa. Damo na rason. Pero ang primary nga rason sina hindi siya komportable. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi siya gusto nga mabutang sa uneasy nga sitwasyon. Hindi siya gusto nga din imo makita i-deny niya ang iya kaugalingon. Kadayon kung imo lang taon dire, we're more important to all who had become aware of this situation. Kung kaisa ang matuod nga sitwasyon, hindi naton makita, manginbulag ta because of personal comfort. Amo din natabo kay Jesus eh.
Dahil padayon na. Tandaan ninyo. Basahon ta. How so many miss the first coming of Christ? Just imagine, 4,000 years nga gi-prophecy that the Messiah will come. Sa dira nga nagpatawag si Herodes sa mga gitawag yung mga alagad sa templo, mga pare, mga theologian, mga scribe kag Pharisees. Sa namangkot si Herodes, diin matawo ang Mesiyas. Waay na nagsiling to nga mga pare nga makadto kami sa gitawag ya temple library kag i-research namon diin matawo. Gisag ulo mo sa Bethlehem sa Judea. Tukay mo ni gihambal sa propeta. Waay na gisag ulo na lang dayon ito sis perti na kagitawag ya knowledgeable na ini nga mga tao sa prophecy sa Old Testament. Just imagine mga 4,000 years. Pero sa aktual na, sa dira na, ato nagsakulo, nakasimba to, maayo pa ang magbalante sa karnero, nakasimba pa, palakpakan na to na Ginoo sini. Maayo pa ang gitawag nga mga baka, ara pa. Ang animal kingdom girepresentahan pa. Ang heavenly nga mga gitawag ya ang heavenly nga gitawag ya sektor represented sa mga malulunda. Dira pa, nagkanta pa, Gloria in excelsis Deo. Pero diin ang mga religious leader, diin ang mga pare, diin ang aragistar sa temple. Sa gipatawag ni Herodes nagkanto. Pero sa ang Ginoo, nakinahanglan nga magsimba, hindi magkanto. Ang mga problema sa aton, even mga pastor, when I was in the federation, patawag ang gobernador, presente. Patawag kami alas 8, aran alas 7 pa. Pero kung ang Diyos, magpatawag sa pagsimba, permilit. Everybody say amen. Everybody say amen. Amo niyo. Na-miss nila ang first coming. Karon nagpaabot na puta sa second coming. Kagtandaan tani nga sa Biblia laban hundreds ang gitawag ya prophecy nga ginhambal sa second coming kaysa first coming. Ito lang. How many will miss the second coming of Christ? Pila iyan pod ang sa second coming, pila lang pod ayan. Amo na nga si Christ ginaghambal. Be careful of your heart. Will be weighed down with dissipation, drunkenness, the anxieties of life, and that day will close on you unexpectedly like a trap. Ano sa Ilonggo? O Ilonggo? Aton basahon sa Ilonggo? Anong hambal sa Ilonggo? Basahon ta. Mag-andam kamo, gani bantayan ninyo ang inyo kaugalingon nga hindi mawili. Atong mga tao sa first coming niya, atong inkefer, huwag sa kakita sa needs eh. Nawili sa saganan siya. Mawili sa patuyang na pangabuhi, sa pagpalahubog, kag sa pagpalibog sa inyo pagpangabuhi. Kay base kung hinanali lang mag-abot atong adlaw nga wala ka mo makabantay. Palakpakan na ito na Ginoo. Posible gid. Nga kung na-miss ang first coming, ini second coming, damo gid. Amo na pasalamat ta. Nga diin gitudloan ta sa manual of life. Palakpakan na ito na Ginoo. Kabasa ta sa Biblia. Kay one of the sanity of Christianity is preparation. Ang duog sa langit, duog ni nga gipreparar.
Hindi ka makasulod dito accidentally. Hindi ka gid magpati. Hindi pagdayai mo kung galing makasulod ka sa langit. Na madjakpatan ka dito, hindi. Ang langit ya para ni sa duog nga sa mga tao nga preparar diri sa duta, palapakan nato na Ginoo. Bisa kuno ka pare nagkadto sa barangay. Siling kuno ang kuan. Pag-abot mo sa katultol sa kapilya kay dito siya magmisa. Siling kuno sa siyang people sa kabataan unto lakat dire. Tultuli ko sa kapilya sa barangay. Na gitultulan sa young people sa Batanon dito sa kapilya sa barangay kay dito siya magmisa. Siling ang pare to karon sa hapon balik ka kay tultulan ta ka paano ka malangit. Siling ang Batanon nga may pagka Bertoldo man siya imposible na padre. Huwag ka di kakatultul sa kapilya sa barangay. Nga lapit lang. Ayan pa sa langit nga purti di kalayo. Nagpaintindi ang langit, isa ni kapreparado nga lugar para sa gipreparar nga mga tao. Palakpakan na to na Ginoo. Kagkaroon amuning preparasyon mo. Kaya dito sa langit ya may kaon dito. May pag-inom dito. Amo na nga sa magakaon ka sa tinapay kag mag-inom ka sa kupa. Mo makita iya may panahon gid nga mag-abot. Kadin magakaon ka, hindi na ang imo kaupod ara lang sa simbahan, hindi lang ang imo asawa ang imo kaupod, ang Ginoo gid ang makig-upod sa imo sa pagkaon sa langit non nga bangkite sa langit. Dumdum ko sa gilusob sa North Korea ang South Korea sa Korean War. Gipang nakop sa komunista ang mga pastor. Gipandakop sa komunista ang mga Kristiyanon. Pero ang una gid nga gipandakop ang mga pastor. May isa ka matuod nga kaagi dito. Siling Paniyong Gitso. Matuod gid nga kaagi kay ang nakasurvive sa to ng mga membro, nangin membro niya sa Yoido Full Gospel Church. Sa dira kuno nga diin, gindala ng ila pastor ang asawa kag ang duha ka kabataan. Ginkalutan sa communist nga gitog mga komunista, gibutangan sing buho kag ipatawag ang tanan nga membro kag ang mga kwan sa barangay. Siling kuno ang gitawag niya komunista nga kapitan. Siling ko niya dugay na nga giinto mo ni nga mga tao sa imo reliyon. Imo giinto nga may Dios pero way Dios. Kagkaroon niya magdesisyon ka. Sugid ka sa matuod sa imo pag-into, nga imo lang giinto. May mga tao, kay mabuhi ka, pero kung hindi gani ka, magpadayon gani ka sa imo, hindi isakto nga gituan. Duha nimo kakabataan, imo asawa kag ikaw mapatay. Di mo lang tanaw ang pastor sa iya bata. Dako panising kaugmaon. Siya po nga pastor, may mga handong pa siya. Pero sa gipang-itsa sila sa buho, ang iasawa ay nagalantaw sa iya eh. Way nagalantaw sa mapintas ang mga itsura sa mga komunista. Way nagalantaw sa palibot sa mga tao nga nag-witness adto nga nagakatabo. Pag-abot, pag-itsa sa buho, rikta luhod. Rikta pangamuyo. Sining kuno ang komunist nga kuan nga hatagan talang ka 15 minutos sa pagdesisyon. Kung magdesisyon ka nga imo masugiran ning mga tao diri nga diin imo giinto, magwa kas buho. Di kang patay.
Pero kung sa 15 minutos, hindi ka magdesisyon, something amo na. Pabarakan ka mo sa buhok, tabunan ka mo. Sabi mo lang, hapit na mag-meet lang ang pastor. Nga iyan na ipanghiwala ang Ginoo. Iyan na ihambal nga giinto niya mga tao siya pagwali. Pero sa paghana niya, giuyatan sa si asawa. Hindi. Hindi ka magminyar sa imo gituhuan. Nga, sa pag-itsa sa aton di sa buho, way na ko naglantaw sa mga komunista, way na ko naglantaw sa imo, way na ko naglantaw sa kabataan. Akong panglantaw dito na sa babaw. Kagdayon nakita na ko ng palananahon. Nga mo nang makapaisog sa aton nga pamilya. Hindi ta mag-atras sa aton gituan. Tungog kay imo nakita na ko sa akong palananahon samtang nagapangamuyo ko nga karon gid nga gabi tapos ta mapatay, maupod ta kaon sa Dios. Maupod ta kaon sa lamisa nga dinara ang Ginoo nga atong gipakamatyan. What a wonderful declaration. Muni ang Christianity. Christianity is not a system of moral first and foremost. Christianity is a worship of a person. Ini Christianity ya dugma kag doktrina una sa tanan. Nga punon mo imong ulo sa doktrina nga to the point nga nagtig-an na imo tagipusoon nga hindi ka na mamati. A worship of the person. Duki kung mabatyagan mo ang imo gisimba, iya i-arrange ang imo kabuhi. Palakpakan na to ni. I-arrange niya ang imo panghunahuna, i-arrange niya ang imo balatyagon, kag i-arrange niya ang imo palaabuton. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon, anong hambal dre? Kay base kung hinanali mag-abot atong adlaw nga wala ka mo makamantay. Dayon. Padayon tayo tayo before we partake. Ano pa? Sa Titus nagsiling, it teaches us to see to know to godliness. Sa Ilonggo na lang, kung may Ilonggo, irikta na lang sa Ilonggo agad nga. Worldly passions and to live self-controlled. Self-controlled. Mo lang, ining pagpugong sa kaugalingon, muni pinakabudlay. Upright and godly lives in the present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Palakpakan. Self-controlled. Anong hambal ni Aristotle? I count him braver those who overcome his desire than him who conquered his enemy. For the hardest victory is the victory over yourself. Pinakabudlay nga kadalagan, inang pugnan mo ang imong malaot nga paghambal, malaot nga paginawi, malaot nga lifestyle. Everybody say amen. Amo nang pinakabudlay sa tanan. Amo na nga isa sa mga rabay nagsiling, who is courageous. Siling pa niya ang sabat, ang maisog ng mga tao, amo ni mga tao nga makapugong siya kaugalingon, nga hindi magpakasala. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na mga maisog ng mga tao. Dayon, kung imo lang taon, makadto kita. Amo ni ang kwan. Kag ina nga bugay, nagatudlo sa aton nga dapat isikway ta ang pagkabuhi nga hindi Diyos nun. Kag ang mga kalibutanon nga mga kailibgon, dapat makabuhi kita di sa sini nga kalibutan nga makahibalo pagtimbang-timbang. Repeat after me. Dapat magkabuhi kita diri sa sini nga kalibutan nga makahibalo magtimbang-timbang kung diin ang husto o kung hindi.
the evil and the good. Kabalo magtimbang-timbang. Kagdayon, kung diin ang gusto o kung hindi, kag dapat matarong kag Diyos nun ang aton ginahimo. Palakpakan na to ng Ginoo. Dapat matarong kag Diyos nun ang aton ginahimo. Dayon, ano gani sa 13? Samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga aton gilauman nga amo ang makatilingala nga pag-abot ni Kristo ang aton manuluwas kag makagagahom nga Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Sino nagsiling si Kristo hindi Dios? Pero damo sa mga tao karon dire nga singgalan nimo nga si Kristo Dios, hindi. Pero gabasa sa Biblia. Walang tabla na. Sa aton manluluwas kag makagagahom nga Dios. Then makadto kita asi konklusyon kay maparte kita. Iyan ni Anne Farrell Blunt. Komentaryo yan sa sining passage sa akong ginlantaw. I really bless siya sa iya gitawag sa iya pag describe sa sining passage. When Joseph came to the end in the night, he was tired. Pag-abot nila tayo mula na hindi air condition ang gisakyan ni Joseph kag ni Mary. Gabusong pa, kamilyo ang gisakyan. Just imagine ano ka discomfort kung magsakay ka kamilyo. Magsakay ka asno. Dayon imo makita weary and warm, and Mary his wife was weary too. Her child is about to be born. Nga dito gid sa Bethlehem. Tungod kay ang Bethlehem is the house of bread. Lugar ni sa mga tinapay. Kagdayon dira matao ang tinapay sa kabuhi. Palakpakan na to na Ginoo sin. Tuga specific ang prophecy. Ang ginhambal tuod gid pila na ka 1,000 years. Dayon imo makita iya. The innkeeper told them, amo na tong aton sa bersikulo 7, I have no room. Wagi ko lugar para sa inyo. Damo rason dire basi di kabayad. Ordinary nga kag makaluluoy ang itsura. And started send them away. Siling pa ni Farrell, nagsugod ko no pag siling lakat na lang kamo, way lugar dire. Pero nagsiling ko no, but wait, he called, I think I can help. Siguro may mabulig ko sa inyo. Though it is the only barn with some hay. Na dito sa may-ari may mabulig ko sa inyo, kadto kamutos kamalig at ito damo ng mga sagbot nga ginapahalab sa sapat. Dayon, the wise men will lead from the orient far, searching to the seam. It wasn't exactly the place for the king. Why? It wasn't even the inn. No, out in the barn, in a manger, for he was born to take away sin. Wow. Dasin na tao sa pasungan, nagukwaon ang atong sala. Plakpakan na ito na Ginoo. Nga, ang atong sala, makahuluya ni mo. Hindi ka na ito isugid ang atong mga sala. Kaya makahuluya ni mo. Pirmitag ka, nangin defensive ta. Ito kinakaibalota makahuluya. Entonces, ang manunubos ya, natawo po sa makahuluya nga kahimtangan, agud kwaon na nga itong sala. Plakpakan na ito na Ginoo sila. Dayon, mo makita ya. No, out in the barn, in a manger, for he was born to take away sin. The innkeeper had no room that night. I wonder, how about you? May question na sa aton. Siling pa ni Farrell. Para sa aton, siling pa niya, how about you? If Jesus asked for a place in your heart, what do you think you would do?
Pati katahong nga opinion ini pare. Kung ang Ginoo abi sa imo, mag-ayo abi sa imo, kung may lugar sa imo tagipusoon, ano ang imo himuon? Kasi masiling ka nga, way pulos to nga enkefer to. Way pulos to tong kay naghatag ron. Pero kung i-personalize abi naton karon, usisaon ta atong tagipusoon, may lugar ba lagid ang Ginoo sa atong tagipusoon? Everybody say amen. Kita lang makasabat sini. Basi kung dako pang lugar sa plaza kaysa Ginoo sa atong tagipusoon. Dako pa ang lugar sa atong kabataan kaysa kay Jesus sa atong tagipusoon. Basi dako pa ang aton handom sa sini nga kalibutan labaw sa paghatag si lugar kay Jesus sa atong tagipusoon. Before we partake, emblem nimo ang puntarya sining bread and wine niya, hindi kay ang imo tungol, kay hindi ni ka dispasin, hindi ka pabusog sa imo. It is a little piece of bread. Hindi po ni makapaumpaw sa imo kauhaw tong kay gamay lang ni nga bino. Pero ini ang targeton sini, ang lugar sa imo una ka sa tagipusoon mo. Plakpakan na to ng Ginoo. Ang question ni Parel, amo ni, if Jesus asks you, ask for a place, how about you? If Jesus asks for a place in your heart, what do you think? You do? Kung kaya kita, magpartikta sa communion, pero itawag lang tag, inablang, sibilyan, upod-upod. Nagkaon man sila, magkaon po ko. Inom sila, inom po ko. May gidala kami nga tao nga, way kaintindi sa gospel. Fasting and prayer to Duha ka adlaw nga puasa nagupod. Dito sa Sagay. Nagupod. Pagkatapos puasa, amon gi-interview. Akon gi-interview. Brad, nagupod ka magit sa puasa. Bag-o ka panggid. Bag-o pa manggid ka nagupod-upod sa akon. Ito sa reclamation mo. Nagkanto dito sa Sagay. Amo tong puasa nga isa kabilog CR. Pero Sister Marilo ari dire. Imo makita sa nagbreaking na natural gina nga mubawas ka. Karon kay may nauna gapila ang CR. Singgit ang aton mga uto dire. Palihog taon, di magdugay da, kay kami po musunod. Gituktok na. Dugay nagwa, sa Pastor Rosby. Sila nga utod pa, sorry gid pastora, ikaw gali sulod. Nag-upod dito. Sa gi-interview, ano brad ang imong experience? Siya, gigutom ka mo? Gigutom po ko. Palakpak ka mo? Palakpak po ko. Luhod ka mo? Luhod po ko. Kaon ka mo? Kaon po ko. Pero, gaway ko na intindihin. Inigali nga hilikoton, pagutmanay gali ni. Nagpaintindi nga posible nga makaintra ka sa selebrasyon pero wala ka kaintindi sa tuod-tuod gid nga kahulugan sa selebrasyon to kay makaintindi ka lang kung hatagan nimo duog ang Ginoo kag ang balaan nga espiritu plapakan nato na Ginoo. So, padayon na. For you know someday, when life has passed and you stand at the door of the end. Arina, pati kanami ning hambal ni Parel.
Kung ang imo kabuhi, matapos na. Kag dayon magtindog ka na sa ganhaan nga langit nun. The Lord may look at you. Kung ikaw ha, hindi ka maghatag sing tinion sa Ginoo sining sa imo kabuhi. Masugot ka kag sa hindi. Masugot ko kag sa hindi, mapatay kita. Everybody say amen. Kag dayon dito sa ganhaan, imo makita when you stand at the door of the end. Tindog ka na sa ganaan sa pearly gates of heaven. Mutindog ka na. The Lord may look at you sadly. Siguro ang Ginoo siling paniparel. Magtanaw sa imo nga masulubon. Kag dayon, there and you will hear this word from Him. I have no room. I'm sorry, my friend. I'm truly sorry to see I have no room. He will tell you once more, then turn and send you away. Ano ay mo mabatyagan? Kung ang gihimo nimo sa Ginoo nga imo gisikway, siya way nimo siya tagi sin tinion. Kag mag-ani ka na sa imo ginhimo. Ano ayan? Kasubo. Kung makita nimo ang Ginoo masiling, I'm truly sorry to say I have no room. He will tell you once more, then turn and send you away. Ano yan? Kung ato nga innkeeper, abe, kay patay naman to. Pag abot dito sa heavenly nga lugar, subungon siya sa Ginoo sadto. Ano ay iya mabatyag? Amo na nga hindi ka. We must be wise. Mangin maalam ta, hindi ta magdinangag sining katapusan sa kapanahon. Life, ini ni kaladlawan. Life is a reality. Is a reality. Hindi ka magsiling, hubin ka pa. Hindi ka magsiling, adin, dako ka pa. Panahon. I would like to close this. Kag kita magpartik na. May isa ka bata nga sincero sa siya pamangkot mo. Sa iya amay. Daddy, anugid nga edad mapatay ang tao? Anugid nga edad? Gusto sa bata nga, maalam mo bata, gusto siya nga, kung maghambal ang iya daddy, masiling iya daddy, nga ang edad mapatay 50, maarin sa bata, maeskwela siya, kutob sa 20 katuig, gasto niya sa eskwela, dayon ang gitawag ang another nga 10 years, gastuhon niya sa pagpangimpliyo, dayon ang resulta sa iya pagpangimpliyo, ang iya masupot, iya inegosyo, kag dayon sa pagka-40, maundang sa pagnegosyo, kag dayon he will enjoy the comfort of life. May plano ang bata. Pero ang amaya siya do kaalam eh. Siya, boss, ang imo pamangkot, sabton ko na. Di ko magsabat karon. Sabton ko na, boss. Pagka dason, adlaw, pagka buwas, gidala ang anak. Gidala sa sementeryo. Ari papel. Kag-ari bulpen. Lagawa ang mga lapida. Kung pila ang edad sa napatay. Lagaw niya. Lista sa iya bata. May napatay ng edad, 2 katuig. May napatay
Pagkatao pa, napatay na. May napatay nga 30 anyos, 20 anyos, basta lain-lain ang edad. Siling sa si Adadi. Si Adadi, arena ang kwan, arena, dad ang lista sa mga na-record sa napatay. Siya ti, pamangkuton ta ka. Ang imo pamangkot ya, ano nga, pilang edad nga mapatay. Tanawa si imo notes, amo ng sabat. Siling ang bata, Daddy, mapatay gali ang tao sa bisan ano nga tuig kag adlaw kag simana kung kwaon na siya. Palapakan na to na Ginoo. Hindi ta kasiguro eh. Ari ta karon pero basi buwas way na ta. Ari ta sa buwas pero basi sa dason buwas way na ta. Amo na ang Christianity, amo ning reliyon sa pagpreparar. Palapakan na to na Ginoo. Isa sa gitawag ginhambal ni Prophet Amos. Damo siya mga gitawag gin hambal sa libro. Pero may gitawag, may pinakaunod sa tanan nga kung basahon nimo ang Amos, makita gini mo inang paghambal. Prepare to meet thy God. Preparahi ang pagpakikita sa Ginoo. Preparahi gini ang pagpakikita sa Ginoo. Yes. Amo na nga gihatagan naton sing lugar ang Ginoo, pagpakan naton na Ginoo sila. Gihatagan ta lugar ang simbolo si adugo. Gihatagan ta sing lugar ang simbolo si alawas. Nagapati ta nga din Christmas without Calvary is meaningless. Palapakan naton na Ginoo. Kung ang Christmas wala sing Kalbaryo, way ni pulos. Tungod kay ang aton kaluwasan, ang manger is only a beginning. Ang cross, amo ang pinali nga dira ta ginluwas sa Dios. Palapakan nato na Ginoo.